Ito ang balitang viral at trending ngayon sa mundo ng social media na dapat malaman ng taong bayan. Senator Alan Peter Cayetano hindi na nakapagpigil at bumelta na tahasang pinamukha di umano kay NBI Matibag ang kasinungalingan sa nangyaring putukan at kaguluhan sa Senado matapos subukan at sapilitang arestuhin si Senator Bato de la Rosa. Gaano kaya ito katotoo mga kapanig? Ating alamin. Pero bago natin simulan ang balitang ito, kung bago ka pa sa aking channel ay huwag mong kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe at click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming mga video. At yun na nga mga kapanig, sa libang sinabi, anim ang mali. Ganito inilarawan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mga pahayag ni National Bureau of Investigation NBI Director Melvin Matibag kasunod ng kaguluhan at putukan sa loob ng Senado noong Miyerkules, Mayo 13. Sa isang press conference, sinabi ni Cayetano na tila may pinagsisinungalingan ang NBI chief. Ang problema, the director seems to be lying to someone. Is he lying to the palace? Is he lying to me? Is he lying to us? Ayusin niya munang sarili niya. Ilabas niya muna lahat ng facts bago kami mag-usap. Dagdag pa niya, sinabi niyang ibibigay niya ang warrant. Ibibigay niya yung report. Ipinakita niya na sinami sila na hindi sila yung gumulpe, na hindi sila ng inspeksyon ng mga kotse. Tapos sinabi niyang paulit-ulit yesterday na walang NBI sa Senado. Sa kabilang banda, mariing itinanggi ni Director Matibag na nag-deploy sila ng mga tauhan sa Senado para arestuhin si De La Rosa. Pinananatili niya na walang order na arestuhin ang senador at hindi sila ang responsible sa anumang kaguluhan. Ang kontrobersya ay umusbong matapos ang mga ulat ng putukan sa Senado ang sinasabing pagpasok ng mga NBI operatives upang arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay sa International Criminal Court ICC arrest warrant. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, SP majority, hawak kamay kayo, manindigan kayo, huwag maghiwa-hiwalay. Kawawa na ang taong bayan, kayo na ang pag-asa ng Pilipinas ngayon. God bless and protect you all. Mabuhay kayo. Kulang pa yan sa ibang karatig bansa natin like China. At iba pa ay dakip yan at pasok sa bilibid. At pag napatunayan sa hukuman ay life sentence o death at walang benepisyong matatanggap. Sana sa Pinas ay ganyan din. Napakarami nila at saksi ang buong mundo. Sayad, Matibag, ubod ng kasinungalingan na pahiya ka tuloy. Nalusutan kayo ni Senator Soper Bato. Ngayon, nilatagan ka ng batas, abogado ka ba? O abogago, bendalo at sinungaling pa. Gago din tong NBI. Kitang-kita sila sa CCTV, binugbog nila yung security ng Senado at pilit nilang isinasakay sa sasakyan nila tapos sabihin hindi sila. Dapat pareho silang makulong habang buhay. Alisin ang license ni Batubag, MHA. Gago yan si Trillanes. Matagal nang gugulo. Tuta, Yung BBM. aksyon ng sinimulan ni Marcoleta. Yan, nariyan po sa ano natin, yung hindi nakapanood, yung buo. Hindi po kayo manghihinayang na manood kasi makikita na kagad. Baka makita nyo agad, 2 oras to, nakakatamad panoorin. Subukan nyo pong panoorin yung kanina. Ang action po, hindi po kayo malilibang, di nyo po mararamdaman na na 2 oras pala yung pinanonood ninyo. Antindi ng banatan, no? Pero yan nga po, wala po, hindi po tuloy ang kudita, sabi na eh. Wala po kasing kudita na ina-announce, wala pong kudita na yung pinaplano na nananawagan. Tsaka sino yung mananawagan? Ha? Ang nagpasama po, pwede naman po talagang may kudita eh. Sa totoo lang, pwede po yan. Posibilidad yan. 11, tapos 13 lang yung ano. Ang problema, yung mga ginagawa ng mga minority, masama po. Masama po yung ginagawa nila. Hoy, naunawaan ko na. 'Di ba nung nakaraan, yung sound system natin, kasi anong tawag doon, Bluetooth. Kaya yung speaker pala nito. Speaker nito yung yung mic nito yung dito nagmumula yung boses. Ngayon, tignan niyo po kung baka naka-Bluetooth na naman ako. Hindi ko natignan eh. Dapat pala ino-off ko yung kasi naka-Bluetooth kahapon kaya para nagmumula sa hukay. Sarap magkape. Pasensya na kayo, kagigising ko lang kaya hindi naman kagigising, nag-aral din tayo ng konti. Okay. Isa po sa pag-uusapan natin, nagsampa na po yung
sila Boying Remulla, ombudsman, nagsampa na po ng hold departure order. Hindi po pala nagsampa, nag-request sa Sandigan Bayan na ipa-hold departure order na si Marcoleta. Wala namang problema kay Marcoleta. Hindi naman po siya natatakot na siya po ay makulong, siya po ay basta nasa katwiran. At saka, hindi po sila atrasan ni Marcoleta. Ang sarap pumigop ng mainit pero sobrang init naman ng pagkakahigop ko. Diretso sa baga. Ayun. Okay na. Okay. Tapos po, dito po sa minority, galit na galit yung minority sa isinagawa pong speech. Hindi privilege speech parang may tawag Kaya tinatanong siya kung privilege speech ba yun. Lahat po halos ng minority pero meron tayong nakita riyan Mukhang si Pinuno Lito Lapid na mukhang brinaso siya ni Marcoleta meron pong video, chismis ko lang, hindi nakita sa merong video doon na ewan ko mga taga doon yung kumuha. Tatakas. Parang tatakas na naman si Lito Lapid. Inawat siya ni Marcoleta. Hindi, dito ka muna. Sasabihin ko pa na siguro napao siya ni Marcoleta na ano ka ba? Sasama ka ba ron sa mga minority na tatanggihan mo yung kay Amy Marcos? Alam niyo po, naunawaan natin sila mamaya po yung pananaw ko sa naganap. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin, no? Ito po muna, yung hold departure. Tinutuo po nila yung kaso kay Marcoleta, no? Talagang meron pong kasong plunder na isasampa sila. At ito po ang latest, the Office of the Ombudsman on Monday, ngayon po, Sandigan Bayan to issue a precautionary hold departure order against Senator Rodante Marcoleta and 3 other individuals over complaints of plunder. Grabe po to, no? Talagang tinuluyan po nila si Marcoleta. Ito po, kayo po nagpapatotoo, yung sinasabi po nila Baste, yung sinasabi po ng totoong oposisyon, yung mga maka-Duterte, yung mga sinasabi po ng mga Duterte at mga follower ng Duterte, kayo ang nagpapatunay. Sinasabi po nila Baste, meron na tayong silent martial law. Silent martial law nga tapos papatunayan nyo. Alam nyo po, napakarami pong involved dito po sa flood control. Pero yung nag-iimbestiga po sa flood control, ang gusto ninyong kasuhan. Yung mga sinasabi po ninyo na bawal na ginawa ni Marcoleta, sa totoo, undeclared martial law. Sa totoo po, ito po ay campaign contribution. Hindi po ito yung pinag-uusapan po natin pera na binibintang yung plunder kay Marcoleta. Hindi po to regalo. Ito po ay campaign contribution. Binigay po to para exclusive para sa kampanya. Sabagay nasabi na natin yan. Pero uulitin ko lang po. Kung yan po ay campaign offense, sa COMELEC po yan. Dinismiss na po ng COMELEC yung binibintang ninyo kay Marcoleta. Kaya lang, sabi nga ni Marcoleta, kung yung pagkakaso sa akin, kasi ganito po ang nangyari. Marami po sa mga kinasuhan, maiingay dati. Pero may pagtatangka po, nakakasuhan namin kayo, biglang nagsipagtahimik. Merong sikat na nagpa-part-time model ng kilay. Tahimik, di ba? Tahimik na ngayon si Chis Hindi ko maintindihan, nagkakagulo na po, pero dehin buki kay si Chis Escudero. May epekto po talaga sila Jinggoy, tahimik lang sila. Hindi natin alam kung yan. Pero sabi po ni Marcoleta, kung ang purpose ninyo ng pagkakaso sa kanya ay para matahimik siya, manahimik siya, bigo kayo.
Ang tanong niya nga ako ba'y pwedeng nilang ipakulong? Pwede. Nagawa nga, sabi ni Marcoleta, nakagawa nga sila ng gawa-gawang kwento gawa-gawang kaso Kaya pwede rin siyang mapakulong mula sa gawa-gawang kaso. Kaya lang ang sinabi ni Marcoleta, kung ang objective ninyo ay para patahimikan ako, bigo kayo, mabibigo kayo. Hindi siya mananahimik At yan po ang gusto namin. At congratulations, Senator Marcoleta, dahil ikaw ay Vice Chairman ng Senate Committee, pinakaabangang committee, yung Blue Ribbon Committee. Dahil Vice Chairman yan, okay na po tayo. Medyo safety na tayo kay Marcoleta dahil hindi po papayag yan. Bukang bibig ni Marcoleta na mag-imbestiga na. Yan naman yung binabanat ni Marcoleta. Pakinggan natin ng konti itong mga sinabi ni Marcoleta na to. Teka, narito pala yung aking narito pala yung hindi nyo marinig. Naka-bluetooth pala. Kasi po matagal ko rin sinasabi, 9 na buwan na po ang nakararaan, ngunit ayaw natin ituloy ang pag-iimbestiga sa flood control scandal. Isang pinakamalaking nakawan sa ating bansa. Parang ninakawan ng isang pamilya sa tanghaling tapat at ang mga magnanakaw ay hindi nakamaskara. Nakakurbata lahat. Nakabarong Tagalog. Paano hindi masisira ang kumpiyansa ng mamamayan kapag tinalikuran natin ang itong pananagutan? Alam niyo po, yung sinasabi kasi, narinig niyo ba? Narinig yung sinabi ni Marcoleta? Yan po. Kasama po yan sa sagutan. Yung sinasabi po ng minority, na ibangon naman natin yung dignidad. Tignan niyo po, hindi pa po nakakasimula talaga si Alan Peter Cayetano. Kaya bumabalik sa inyo Ano yung sinasabi niyong dignidad? Sa ilang araw nasira yung dignidad ng Senado? Kaya po nasira yung dignidad ng Senado dahil po ang inaasahan ng mga tao sa Senado. Kaya po unti-unti nasira yung dignidad ninyo. Dahil mula po nung nagsimula si Marcoleta na mag-imbestiga sa Blue Ribbon, yun na po ang naging pamantayan ng Senado. Huwag na po tayong magbulahan. Blue Ribbon lang po. Wala na yung mga kung ano-ano. Alam niyo, sa totoo, sa tindi po ng pagnanakaw na ginawa sa bayan natin, wala kaming pakialam kung ano naiisipan ninyong mga batas-batas. Katarantaduhan po lahat ng batas na yan. Bakit po? Bakit po katarantaduhan yung batas? Hindi ba may batas na tayo laban sa pagnanakaw? May batas na tayo laban sa graft and corruption? May batas na tayo laban sa plunder? Ang problema po ba natin, batas? Hindi po. Ang problema natin, sabi ni Marcoleta nga, harap-harapang nilalabag yung batas. Ninanakawan tayo ng harap-harapan pero hindi nagnanakaw mga nakamaskara. Hindi sa gabi, harap-harapan, tanghaling tapat. Ninanakawan tayo ng mga nakakorbata, nakabarong Tagalog. Imagine ninyo. Okay. Buhat po nung nag-imbestiga si Marcoleta, nagkaroon tayo ng pag-asa. Siya naglantad niyan lahat Lihim sa atin yan lahat Ang kaisa-isa nagsalita before mag-imbestiga si Marcoleta. Ang nagsalita po na ang may control ng budget ng Pilipinas ay si Martin at saka to si Saldico. Si BP Sara. Hindi pa natin mapaniwalaan niya noon. Ako nga Si BP Sara naman parang exaggerated. Na-realize natin, totoo pala, nung nagsimula si Marcoleta na mag-imbestiga. Ang purpose po nila, awatin yung bibig ni Marcoleta. Ang purpose po nila, patahimikin si Marcoleta. Kaya yan, tinanggal sa Blue Ribbon. Tapos yung si Lacson, hindi naman nag-imbestiga. 9 na buwan, hindi kayo nag-imbestiga. Yan po, mula po dyan, bababa na po. Huwag nyo pong isisi wala pa nga pong 2 linggo nakaka-2 linggo na ba si Alan Peter Cayetano? Tapos yung pagbagsak ng kayo, yung dating leadership, lalong-lalo na yung leadership ni Tito Soto. Na nagtataka tayo, ayaw pang magretiro ng manahimik na mundo natin pare-pareho.
Sabi nga ni Alan Peter Cayetano, ang last bastion of democracy, yung Senado na. Tapos makikita natin wala rin tayong pag-asa. Kasi nakita niyo po ba yung House of Representatives? Talagang talamak na anti-Duterte sila eh. Tandaan po ninyo, kaya po galit ang mga Pilipino. Majority po ng Pilipino ngayon, aminin man yan ng media o hindi, majority po ng Pilipino pro-Duterte. Majority po ng Pilipino anti-Marcos. At dahil lahat po ng wala na pong grupo na anti-Marcos kundi mga pro-Duterte lang. Nagkampihan na po sila eh. Sabi ko nga, yan ang pinakamalaking pagkakamali ng mga dilaw. Ang tagal niyong binanatan si Marcos, dekada. Nung may pagkakataon na kayong makinabang sana. Di ba? Kung tinuloy-tuloy nyo, baka kahati pa namin kayo sa mamamayan eh. Alam nyo kung bakit hindi kayo mananalo? Lahat kayo kakampi ni Marcos. Ang halos majority po ng Pilipino ayaw. Naranasan natin. Real talk po, naranasan natin kung paano po ang trabaho ng isang Duterte. Hinahanap-hanap natin ang Duterte sa lahat po. Pag nakarinig tayo ng nakawan, puta, buti pa nung panahon ni Tatay Digong, kahit nga laglag bala, hindi pumayag si Tatay Digong na may corruption eh. Sa laglag bala lang, mula po sa mga maliliit. Papakain ko yung papel, pera na yan sa inyo. Nagkaroon talaga tayo ng pag-asa, bumilib tayo. Yung Japan pala, ang tingin pala nila kay Pangulong Duterte, kaya po pala ganun na lang yung mga Hapon po yung nangunguna sa sa panawagan sa UN na palayain si Tatay Digong. Ang tingin pala nila kay Tatay Digong samurai. Kagalang-galang si Digong sa Japan eh. Yung sinakripisyo yung sarili niya, willing na magsakripisyo para sa pinamumunuan niya. Oh, 1,200 tayo, mag-likes lang po. Huwag po natin kalimutan mag-likes para masayahan naman tayo. Okay. Ano po yung nangyari kanina? O yan, may ipapa-hold departure order na si Marcoleta. Laban lang. Dante Marcoleta, alam po ninyo. Pag yan naging vice president, isa na ako sa mga taong pinakamasayang sa mga tao. Kasi nakita mo talaga yung dedikasyon ng tao na to. At handa po siya makipagbalitaktakan. Ibang-iba si no? Okay. Biruin nyo naman, hindi po pinag-uusapan. Lahat ngayon, kayo media, kayo ang may pinakamalaking kasalanan dito sa nangyayari po. Pasensya na kayo media. Yung majority po ng media, 95% ng media natin. Sabi ni Auntie Claire, wala raw pang gigipit sa media ang gobyerno ni Marcos. Paano gigipitin? Ikakampi nyo lahat. Gigipitin mo pa ba yung kakampi nyo lahat? Pero tignan po ninyo, bakit po yung SMNI, isang maliit na media lang kumpara sa mga ABS-CBN at mga GMA7. Konting pagkakamali lang, sinuspindi ninyo. Hanggang ngayon, suspendido yung prangkisa ng SMNI. Yan ba hindi panggigipit? Ano lang ba sinabi may isa lang anchor, si Ka Eric Celis, natatandaan ko, yan lang yung violation. Yung ABS-CBN, sangkatutak yung violation. Okay, balik tayo kay Marcoleta. Nakakatuwa kasi alam niyang kakasuhan siya at dahil tapat siya sa kanyang sarili, alam niyang hindi siya magnanakaw, haharapin yan. Yung iba kasi, pasensya na, baka kakampi pa natin yung iba eh. Thank you very much muna kay Karel na nagbigay sa atin ng $5 at kay Green 6. Napaka-rare ang katulad ni Senator Marcoleta. Okay. Sa totoo lang po, hindi, mas magaling po yung mga media natin. Hindi po kami mas magaling po sila. Aral po sila sa pag-broadcast eh. Magaling po sila kumpara sa amin. Kaya lang, karamihan po sa mga vlogger, lalo na po mga vlogger ni Tatay Digong, na mga Duterte,
ang pinapahayag po namin katotohanan. Kaya kayo, maraming sa vlogger na umaasa ng katotohanan, baliktad eh. 'Di ba? Okay. Eto po, yung kay Marcoleta. Ang ganda ng speech niya, kaya lang, kumbaga mas ma-action yung kay Amy Marcos eh. Pero kung sa ibang araw, kung hindi sila nagsabay, makaka-focus yung mga tao rito sa speech ni Marcoleta. Pero kay Amy Marcos sila eh. Tignan niyo po yung halos lahat sa inyo napanood. Wala naman pong fake news dun sa sinabi. Bakit po fake news? Nagre-react po. Tama rin po. Ako naniniwala ko sa reaksyon ng mga nagsalita eh. Lalong-lalo na kala Mick Zubiri. Kasi pag ganun yung galit, ganun ka kagalit, tapos minsan ka lang magalit ng ganun, totoo yun eh. Totoo yung sinasabi ni Mick Zubiri na ayaw niya ng tiyatya. Tama si Lauren Ligarda eh. Si Mick Zubiri yung presidente, Senate President, nung panahon na nagpapirma, di ba? Para magtsatsa, People's Initiative, PI. Pinigilan nila yun. Ayaw nila. Tingin ko nga, isa yan sa mga dahilan kung bakit siya nakudita si Migs, di ba? Kasi ayaw niya sa tsatsa eh. Kalawa, hindi niya napigilan si Bato. Nung ah, yung nag-imbestiga si Bato sa drugs. Yung guest niya si anong pangalan ng naging vlogger na dating PDEA na ngayon po ay vlogger na. Lagi kami nagkikita niyan eh. Nung meron pa sila sa EDSA. Ano na nga pangalan nun? Si Agent Morales, di ba? Yun na talaga. Nakadalawa na si Agent Morales. Oh. Kaya po, yan yung naging dahilan kung bakit tinanggal Ako naniniwala ko na ayaw niya talaga sa Chacha. Pero hindi nila inunawa yung sinabi ni Amy Marcos eh. Hindi po kakapost. Yan po yung in-speech. Kung di kayo nakapanood kanina sa Senado, nag-speech po hindi privilege speech ang tawag eh. Personal privilege speech. Parang ganun. Okay. Wala naman, ako, nireview ko uli. Wala naman sinabi rin si Amy Marcos na fake news. In fact, sila yung mga nagsasalita eh. In-excerpt mula po sa mga videos ng kung sino-sino kinuha ni Senator Amy. Tama naman yung sinasabi ng mga minority congressman na ayaw nila sa Chacha. O di tagumpay sa una. Ano man ang sabihin nyo sa ginawa ni Senator Amy, tagumpay siya. Tagumpay na wala na po ngayon, hindi na papasayan sa Senado. In-expose, inunahan sila. Inunahan sila ni Senator Amy. Yung no election na yan. Yung charter change para mapigilan yung election. Personal and collective speech, yun. Hindi siya privilege speech. Inunahan po ni Senator Amy yung pagtatangka nila magtsatsa. Ngayon, mahirapan na sila dahil pucha, galit na galit sila eh. Na pinakita nila, hindi kami naniniwala dyan. Natangay din sila kay Mick Zubiri. Alam niyo po kung ano po yan? Inamin po ni Tito Soto na nakikipag-usap po siya tungkol sa Chacha. Doon din. Kaya lang, ang pinalalabas niya, naglolokohan. Wag mo niyo kaming bulahin. Tamang magalit sila Mick Zubiri dahil wala naman talagang usapan sa Senado. Wala pa pong usapan sa Senado dahil sa level pa lang po ni Tito Soto. Nag-uusap pa lang po sila, Speaker at Senate President. Tamang hindi pa. Tamang hindi pa po nakakarating sa kanila. Dahil lang usapan po between the leaders ng separate branch ng Congress. Doon pa lang usapan. Nagkabistuhan pa sila, kunwari, dumating si Lacson at nakita sila na nag-uusap. Ngayon, ano ang sabi Ano ang sinabi ni Tito Soto tungkol po dyan sa binisto sila alam nyo si Manang Amy, kapatid yan ng presidente. Matagal na pong, may mga intelligence din po yan. Ano ang sabi ni Amy, ni Tito Soto?
Naglolokohan lang sila. Nagbibiruan lang. Hindi po, hindi ko po sinasabi na suportahan natin si Amy pag tumakbo siyang Vice President. Kung malabo po yan. Ang sinasabi ko sa inyo, nilantad ni Amy Marcos yung balak nila. Totoo ba na wala pang usapan sa Senado? Wala pa talagang usapan kasi nag-uusap. Kailan lang ba naging speaker yan si D? Nag-uusap pa lang sila. Yan po ang isa sa kanilang mga plano kung si VP Sara ay hindi ma-impeach. Anong gagawin nila? Extension. Noel. Naunahan sila. Ngayon, dahil nabisto si Tito Soto, hindi niya mai-deny na nag-uusap sila tungkol sa Chacha. Ano na lang ang sasabihin dahil komedyante siya. Nagbibiruan lang naman kami. Hindi po PI. Con-as at con-con ang pinag-uusapan nila. Nagbibiruan sila? Sinikreto nyo pa? Naligaw pa si Ping Lacson. Dahil may kamiting din doon. Grabe naman coincidence yun. Kasi kung biruan lang yun, bakit ikaw lang ang senador at saka si Boji Dila? Siya ang nagkumpirma si Tito Soto. Ngayon, yung mga umaangal na senador, hindi kami papayag. Yari siya. Maganda yung ginawa ni Amy Marcos dahil na-expose niya na agad. Ngayon, nung pumalag yung mga senador, patay na si Tito Soto. Paano niya ngayon ito mamaya? Kaya po gustong-gusto nilang makuha yung makuha yung Senate presidency. Pero ngayon, hindi na. Hindi na papayag yung mga senador na magtsatsa. Na-unite sila na wag na magkaroon ng tsatsa ngayon. Wag magkaroon ng extension. Hindi sila papayag na mag-Noel. Dahil yan sa expose. Kaya yung nagsasabi na pangit yung ginawa ni Amy Marcos. Wala tayong magagawa dyan. Ano man ang means ngayon, magpapakabuti ka pa ba dyan ng gawain sa mga ginagawa ng mga yan? Kinakailangan ba pumarehas ka pa rin? Okay. Yung ginawa ba ni Amy, propaganda? Oo. Alam nyo, magtapatan na tayo. Propaganda yan. O di, pangit nga naman yun dahil propaganda. Sila rin naman nagpo-propaganda eh. Ang tagal-tagal na nila. Dalawang buhat mo nang naupo si Senate President. Panay nga propaganda nila na bababa na ang tingin ng tao sa Senado, bumababa ang dignidad. Kinakailangan ibangon ng dignidad, ibangon ng Senado. Sa 2 linggo pa lang si Alan Peter Cayetano, napabagsak niya na yung Senado? Talaga? Ganun kabilis? Ano ba pagkakaiba ng propaganda ninyo at propaganda ni Amy Marcos? Propaganda ba yan kay Amy Marcos? Hindi. Ako, wala akong kainti-interest na magkunwari. Propaganda yan. Sila ba, hindi ba sila nagpo-propaganda? Black propaganda ba yan? Black propaganda yan. Laban kay Tito Soto at sa mga pamunuan nito. Ano ngayon? Labanan po to ng propaganda. Gusto nyo yung media nyo lang? Tama naman yung sinasabi ron. Nakipag-usap si Tito Soto. Sasabihin na lang ni Tito, anong palusot ni Tito Soto? Natural na nag-uusap kami niyan. Kasi golf buddy ko yan eh. May golf ba saan sila nag-usap? Solaire ba? Solaire? May golf ba? Golf buddy mo yan. Sa golf course kayo nag-usap. Nagbibiroan kayo sa golf course. Okay yun. Pero sa hotel kayo. Sa hotel kayo nag-uusap eh. Ano pong biruan kaya ang mapag-uusapan ninyo sa charter change? Sige nga, ang tawag po dyan, initial na. Nag-uusap na po kayo, nagpaplano na kayo. Hindi po. At yun na nga mga kapani. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay huwag mong kalimutang i-click ang like at i-share na rin para mas marami pang makakaalam sa makabuluhang videong ito. Mabuhay ka, Pilipinas!